ng Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusungkat, kaya't magpuri ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno. Siya po ang patron, ang ating tinatawag, ang nananalangin para po sa mga may karamdaman, lalo na doon sa may malubhang karamdaman ng kanser. Atin pong alalahanin sila, ialay ang misa para sa kanilang kagalingan. Panginoong Jesus, sa iyo po kami nakasusumpong ng kapahingahan ng aming kalooban, kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa iyo po nanggagaling ang paghilom at kagalingan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw po ang siyang katotohanan nagpapalaya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Ezekiel Moreno sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Opra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Ohas na kabilang sa lipi ni Abiser. Si Gideon na anak ni Ohas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madianita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madianitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases
at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon, nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog, at biglang nawala ang anghel. Noon, naniwala si Gideon na anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang, ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon, Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaob palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay naging dukha
upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito. Kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Meron po ba sa atin ang gusto ng isang maligaya, walang problemang buhay? Meron po ba sa atin? Marami sa atin, marahil lahat sa atin. Ang gusto natin, masaya, walang problema, malaya sa anumang mga suliranin na buhay. Ngunit meron po akong balita sa inyo. Hindi po mangyayari yon. Hindi po mangyayari na magkaroon tayo ng buhay na walang problema, walang dala-dala, walang krus, walang kinalulungkot. Hindi po mangyayari iyon. Ito po ang pagkakaiba, kung naaalala niyo po, yung kwento ng isang mayamang lalaki na lumapit kay Jesus sa Ebanghelyo kahapon. Naalala niyo yung Ebanghelyo kahapon? Yung isang lalaki na nangahangad pagharian ng Diyos, ginawa na niya ang 10 utos. Nung sinabi ni Jesus sa kanya, ipagbili mo lahat ng iyong mga ari-arian, ibigay mo dun sa mga mahihirap. Malungkot na lumayo yung lalaki. Bakit? Dahil mayaman pala yung lalaki. At ngayon naman si Pedro, iba naman po. Iniwan na po namin ang aming mga pamilya. Tiniis po namin iyan para sa inyo. Ano pagkakaiba ng dalawa? Yung mayamang lalaki, hindi niya matanggap na mahirap talaga ang buhay. Mahirap talagang sumunod sa Panginoon.
Nangangailangan mong iwan, talikuran ang maraming hilig sa buhay. Maraming kagustuhan mo. Hindi niya kayang matanggap na mahirap ang sumunod sa Diyos, mahirap ang buhay. Sa kabilang banda, sa Ebanghelyo naman ngayon, naririto ang Pedro at ang mga alagad. Batid nila na mahirap sumunod sa Panginoon. Tanggap nila na mahirap ang buhay. Ang tanong, na kanino ang gantimpala sa dalawa? Doon sa pangalawa. Doon sa mga tao na tanggap na mahirap ang buhay, mahirap maging Kristiyano at magpaka-Kristiyano, mahirap sumunod sa Diyos, mahirap talaga ang realidad ng buhay. Yan po naman ang bibiyayaan ng Panginoon. Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ano sabi sa Ebanghelyo? Ang sino mang magtitiis na iwan ng kanyang mga mahal sa buhay, iwan yung mga bagay na malapit sa kanya, iwan yung mga gawi, kilos, ugali, na gustong-gusto niya, alang-alang sa Diyos, siya ang gagantimpalaan ng makailang beses pa ibabalik sa kanya, maging buhay na walang hanggan. Tama po. Lahat po mahirap. Mahirap ang buhay. Yun nga lang ang pagkakaiba, yung iba naghihirap, pero parang walang hinihintay na gantimpala. Pero kagaya nila Pedro, ito ay naghihirap, alang-alang sa Diyos, mayroong inaasahan at nagtitiwala na gagantimpalaan sila ng Diyos. The sooner we accept that life is difficult, the sooner we will be free. The sooner we will be at peace. Yun po ang totoo dyan. Mahirap talaga po. Ngunit sa ating pagtitiis, naroon naman ang gantimpala. Sa gitna ng hirap, krus na dala-dala, problema sa magulang, sa mahal sa buhay, sa hanap buhay, sa mga kapitbahay, sa mga ugnayan, ang lahat ng iyan, kung titiisin ang hirap, nandun ang gantimpala. Ngayon po ay kapistahan ni San Ezekiel Moreno. Hindi po kaano-ano ni Yorme yan. Ano? Sino si San Ezekiel Moreno? Alam nyo, palagay ko, siya ang pangatlong santo na Pilipino. Alam nyo kung bakit? Kasi San Ezekiel, bagamat siya ay ipinanganak sa Spain, maniniwala po ba kayo na siya ay inordinahan bilang pare dito po sa Maynila, sa Manila Cathedral? Dito po siya noong 1871. Dito po siya naging pare. Sa katunayan, naglingkod po siya sa Palawan, Mindoro, Batangas, Las Piñas, at eto pa kanyo, naging kura paroko pa po dyan sa Santa Cruz Church. Sabi nga, 1 taon naging kura paroko sa Santa Cruz Church, si San Ezekiel Moreno. Hanggang siya po ay dinala na sa Colombia, nagkasakit, at nagkaroon ng cancer, at siya ay tuluyan ng namatay. Ngunit maraming milagro ang nakita, ang nadiskubre sa pamamagitan ng panalangin ni San Ezekiel Moreno. Pero paanong nagawa? Paanong nagawa na si San Ezekiel mula sa Espanya, naglingkod sa mga probinsya ng Pilipinas, sa mga mahihirap, sa mga may sakit? Paano niya nagawang magtiis noong mga panahon na iyon na dinala siya sa Colombia, at sa Colombia ay meron ding gulong nangyayari? Paano niya natiis ang lahat ng ito? Alam niyo kung ano sabi ni San Ezekiel? Ang sabi niya, ang magbubukas sa pintuan ng langit ay ang krus na dala-dala natin. Ang krus na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, iyan ang magiging susi para mabuksan ang langit, ang pintuan ng langit. Mahirap ang buhay. Mahirap dalhin ang mga pasakit, hamon, pagkabigo sa buhay. May kanya-kanya tayong problema. Minsan nga po ako'y pumunta na dalaw o naimbita sa isang malaking tahanan, mansyon.
sa isang eksklusibong subdivision sa Makati. Yung iba kasi sinisabi, naku, pag ako naging mayaman, wala na akong problema. Pag kami yumaman, wala na kaming problema. Pero maniniwala po ba kayo? Nung pumasok ako dun sa bahay na iyon, mansyon, hanggang sa lumabas ako, wala po akong narinig kung hindi mga pighati, problema nung may-ari ng mansyon na iyon. Kaya wag po nating paniniwalaan na kapag yumaman tayo, mawawalan tayo ng problema. Hindi po. Mayaman, mahirap, malakas ka man, may sakit, taga saan ka man, may trabaho o wala, nag-iisa ka man o meron kang kasama, binata, matandang dalaga ka man o may asawa, lahat tayo may problema. Lahat may dinadalang krus, lahat dumadaan sa mga pagsubok. Pero ano ang hamon ng Panginoon? Tanggapin natin, pagtiisan natin ang mga pahirap na ito. Nang sa gayon, hindi na tayo maiinggit. Hindi na tayo magseselos. Nang sa gayon, hindi na tayo maiinis sa buhay. Sisisihin ng Diyos. Maghihigante, mananamantala, manloloko, magnanakaw, mga ape, mga abuso. Para lang makuha natin kung ano yung gusto natin, akala natin, makapagbibigay ng kagaanan o kaginhawahan sa buhay. Hindi po. Makuha man natin ang lahat sa mundong ito, hindi mawawala ang problema. Kaya nga ano ang sabi ng Panginoon? Pagtiisan, labanan, harapin ang mga pagsubok na ito hanggang ang Diyos ang magbigay ng gantimpala sa atin. Sa pagkatapos ng ating pagtitiis na ito at pagpupursigi, pagtatyaga, pagpapasensya, pagiging tapat sa Diyos, ang igagantimpala naman ng Diyos sa atin ay makailang ulit pa na sobra-sobra sa lahat ng ating mga tiniis sa buhay. Pumasok ka sa simbahan na ito, may problema. May balita ako sa inyo, lalabas kayo, may problema pa rin. Pero nandyan ang biyaya ng Diyos. Nasa gitna ng inyong pagtitiis, pagpupursigi, pagtatyaga, may nakaabang na gantimpala sa atin ang Diyos, makailang ulit pang sobra-sobra sa lahat ng ating mga dinaanan, hinarap, pinagtyagaan at tiniis sa buhay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ng tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay ng saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang maunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian.
Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa natatanging paraan, ipanalangin po natin ang mga doktor, ang mga eksperto, mga sayantipiko na nag-aaral, matuklasan, matagpuan ang lunas sa mabigat na karamdaman na tinatawag nating kanser. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at nagahari. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan.
Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo at mapuspos ng Espiritu ay maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Ezekiel Moreno, mga martir at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ng aming Arsobispo si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon ay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ng kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Ezekiel Moreno ng iyong paglingap na maaasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tumayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.